Magandang gabi sa iyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang magbahagi ng istorya sa inyong channel. Siya nga po pala, ako po ay itago niyo na lamang sa pangalang Wally. Ang kwentong ito ay naging karanasan namin ng aking pinsang tawagin na lang natin sa pangalang Francis. Nangyari ito noong minsan niya akong isinama sa bahay ng kanyang kaibigan na huli nang malaman naming may lahi palang aswang. Tawagin na lang natin siyang Gio. Insan, samahan mo naman ako kay na Gio. Pista kasi sa baryo nila at tiyak na maraming inumin doon, pre. Wika niya sa akin. Nung una ay nag-aalangan ako. Kung sasama kasi ako sa aking pinsan ay wala akong kakilala maliban sa kanya. Isa pa ay malayo ang nasabing lugar at kapag kaganoon ay kinikilabutan ako sa hindi ko naman mawaring dahilan. Wala ka bang ibang maisasama? Para kasing nananamlay ang katawan ko eh. Tugon ko sa kanya. Ako naman, wala. Ikaw lang kasi. Sige na, pangako hindi tayo magpapagabi doon. Wika niya sa akin. Dahil nadala na ako sa pagmamakaawa ng aking pinsan at sa pangako niya ay nagpasya akong sumama sa kanya. Noon din ay naligo na ako at saka nagbihis ng magara. Subalit, bago pa man kami makaalis ng bahay ay naisipan kong magdala ng kalamansi. Naku, mas mainam ng makasiguro. Mahirap na, baka kasi may aswang sa baryong iyon. Wika ko sa aking sarili. Nakita naman ni Francis ang paglalagay ko ng kalamansi sa aking bulsa, kung kaya nagtanong siya. Para saan yan, pinsan? Napangiti ako sa kanya at pagkatapos ay malumanay na sumagot. Pandepensa lang ito, insan. Mahirap na. Baka aswang pala ang ating makakasalamuha doon at mahawaan tayo ng hindi natin nalalaman. Tanging pag-iling lang ang naging tugon sa akin ng aking pinsan. Nang mga sandaling iyon ay nagpasya kaming maglakad na patungo sa kalsada. Malayo kasi ang baryo ng kaibigan ni Francis, kung kaya kailangan talaga naming sumakay ng isang tricycle. Makaraan ang ilang minutong paghihintay ay may dumaan ngang tricycle. Sumakay kami roon ng aking pinsan at sa hindi namin inaasahan ay may narinig kaming nag-uusap, dalawang babae na kasabay namin. Alam mo, Mari, simula nang maranasan ko ang makakain ng karne ng tao sa pista sa isang baryo ay hindi na talaga ako pumupunta sa mga pista. Wika ng isang ali. Bakit, Mari? Ano ba ang pangalan ng baryong iyon? Tanong naman ng isa pa. Pareho kaming nagulantang noong mga panahon na iyon nang malaman namin ang tinutukoy pala ng ali ay ang baryong nais naming puntahan. Napatingin ako sa kanya at maging siya ay parang hindi rin makapaniwala sa nangyari at narinig namin. Balak ko pa sanang tanungin ng ali kung totoo ba ang kinikwento niya, ngunit nasakto ring bumaba na bigla ang dalawa. Noong mga panahong iyon ay nanahimik na lang kami ng aking pinsan. Nagpalinga-linga na lang ako sa paligid noong magsimula na kaming tumahak ng lubak-lubak na daanan. Malapit na tayo. Naghihintay na sa atin si Gio sa isang tindahan doon daw malapit sa kapilya ng kanilang baryo. Saad sa akin ni Francis. Makaraan lang
ang isang oras ay nakarating na kaming dalawa sa nasabing baryo. Pagkatapos naming magbayad sa driver ay tumungo kami sa simbahan. Dahil hindi namin alam kung saan banda iyon, nagpasya kaming magtanong-tanong sa mga taong nakakasalubong namin. Ah, ate, saan ba rito ang kapilya ng baryong ito? Tanong ng aking pinsan sa aling nakasalubong namin. Noong una ay hindi tumugon ang ali sa amin. Tiningnan niya ang aming mukha at pagkatapos ay parang sabik na hindi ko naman mawari kung ano ang dahilan. Sa banda roon, dumiretso lang kayo at makikita nyo na iyon. May katabing tindahan, malapit lang yun doon basta. Wika niya. Kahit na nag-aalangan kami sa sinabi ng aling iyon, ay nagpasalamat na lang kami at saka nagsimulang tumungo sa tindahan kung saan naghihintay sa amin si Gio. Habang kami ay naglalakad, kapansin-pansin ang mga pagtitig sa amin ng ibang tao. Para kasing may binabalak silang masama sa amin. Pagdating namin sa tindahan ay naroroon na nga ang kaibigan ni Francis. Ipinakilala niya kami sa isa't isa at naglakad na kami patungo sa kanilang bahay. Noong makarating na kami sa bahay ni Gio, ay niyaya niya kaming kumain. Kahit na medyo nandidiri ako sa masangsang na amoy na aking nalalanghap, ay hindi ako tumanggi sa pagkain. Mga pre, pagkatapos yung kumain mamaya, huwag muna kayong umuwi Iinom tayo. Sayang naman ang binili ko kung hindi ito maiinom ngayong pista. Nakangising wika ni Gio. Dahil napatango ang aking pinsan, ay wala na akong nagawa. Batid kong hindi masusunod ang ipinangako niya sa akin na kami ay kaagad na uuwi at hindi kami magpapagabi sa nasabing baryo. Iyon nga po, Kuya Bari. Pagkatapos naming kumain ay agad na inihanda ni Gio ang mga basong aming gagamitin at ang iinumin namin. Noong mailapag na iyon sa mesa ay muli siyang nagpaalam. Mga pre, sandali lang at kukunin ko ang pulutan natin. Wika niya sa amin. Noong mga panahong iyon ay nahiwagahan ako kay Gio. Para kasing kumislap ang mga mata niya nang wikain niya iyon. Animoy, espesyal ang pulutan kung kanyang itrato. Ano kaya ang pupulutanin natin? Tanong ko sa aking pinsan. Shh, ka na maingay. Hindi ko alam. Baka isa rin sa ating kinain kanina. Tugon niya sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Natigil lamang ang aming usapang magpinsan noong makita naming papalapit na si Gio sa amin. May dala siyang 2 mangkok na puno ng putahing hindi namin alam. Pagkalapag niya ng mga mangkok sa mesa ay nagwika siya. Mga pre, alam niyo bang masarap ang karning ito? Alam niyo bang nagmula pa ito sa probinsya ng aking tiyahin at ipinadala niya lang dito sa bahay nang malamang niyang magpipista rito. Pagkukwento niya. Pare, ano bang karne ito? Tanong ni Francis at saka nilanghap ang usok na nagmumula
sa pulutang iyon. Yan ay karne ng usa. Tikman nyo at sigurado akong mamamangha kayo dahil amoy pa lang yan ay nakakatakam na talaga. Sa winikang iyon ni Gio ay agad na kumuha ng kutsara si Francis at saka tinikman niya iyon. Hay, masarap nga. Oh, tikman mo pinsan. Wika niya nang matapos niyang maisubo at tikman ang karne. Nang mga panahong iyon ay nag-aalinlangan ako. Unang tingin ko pa lang sa nasabing karne ay alam ko hindi iyon karne ng usa dahil minsan na akong nakatikim ng karne noon. Francis, sige lang. Hindi naman ako madalas mamulutan talaga eh. Tsaka mas gusto ko yung puro inumin na lang. Wika ko sa kanila. Dahil sa naging tugon ko ay napatingin sa akin si Gio. Napalunok ako ng aking laway nang makita kong medyo mabalasik ang pamamaraan ng kanyang pagtingin sa akin. Dahil doon ay nginitian ko na lang siya at ibinaling ko na lang sa aking pinsan ang aking atensyon. Noong una ay naging maayos naman ang aming pag-iinuman. Ngunit nang magsimula ng dumilim ang paligid ay biglang parang nagbabago si Gio. Madalas ko siyang nakikitang naglalaway at parang nakalawit ang kanyang dila. Inilalabas niya kasi ito nang hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung dahil lang iyon sa kalasingan niya. Ngunit alam kong hindi ako pinaglalaroan ng aking paningin. Francis, pinsan, uwi na tayo. Wika ko kay Francis dahil kinakabahan na ako. Para kasing aswang ang aming kainumang si Gio. Ano ka ba? Mamaya na. Kita mo nag-i-enjoy pa yung tao. Tsaka kung alanganin ang uwi natin ay dito na lang tayo matulog sa kanila. Dahil sa winikang iyon ng aking pinsan ay nakaramdam ako ng inis. Tatayo na sana ako upang iwanan siya pero nasakto ring nagpaalam si Gio sa amin. O mga pre, sandali lang ha. Dito lang muna kayo ha. At biglang parang medyo masakit ang tiyan ko eh. Wika niya sa amin. Napatango na lang kami sa kanya. Pagkaalis niya ay napatitig ako sa karning pulutan na nasa harapan namin. Noong mga sandaling iyon ay naisip ko kung ano ang aking gagawin. Dahil nakayuko na ang aking pinsan noon dahil nga sa kalasingan. Kinuha ko ang kalamansing nasa bulsa ko. Walang pag-aalinlangan kong hiniwa iyon at nahandaan kong piniga ang katas noon sa karne ng usa. Naghintay ako ng ilang saglit. Panay na rin ang aking paglinga noong mga sandaling iyon dahil baka maabutan ako ni Gio. Hindi! Bulalas ko. Kitang-kita ko kasi kung papaano nagkaroon ng parang amag ang karne at nagbago ang anyo noon. Parang karne ng tao to ah. Nang mga panahong iyon ay nawala ang aking kalasingan. Dali-dali kong niyugyug si Francis upang kahit papaano ay mawala ang kalasingan niya. Pinsan, umuwi na tayo. Hindi karni ng usa ang pulutan natin, kung hindi karni ng tao. Tingnan mo may parang mga daliri nung may kuko at saka mayroon pang buhok. Dahil sa narinig ni Francis ay dali-dali rin siyang tumayo. Maging siya ay parang nawala na rin ang kalasingan. Madali, tumakas na tayo.
Wika ko sa kanya. Napalingon pa kami sa bahaging tinahak ni Gio at nang malaman naming hindi pa rin siya nakakabalik ay umalis na kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, ngunit ang inisip namin ay ang makatakas sa kaibigan ni Francis na isa palang aswang. Kahit pasuray-suray kami sa aming paglalakad at nagkakandadapa pa, hindi kami tumigil. Napabuntong hininga na lang kaming pareho noong marating namin ang kalsada. Sakto ring may nakaparadang isang tricycle kung kaya pinuntahan namin iyon. Nagpatid kami patungo sa aming bahay at agad din namang pumayag nang malaman niya kung ano ang nangyari sa amin. Pagdating namin ay naging panay na ang pagduwal ni Francis. Ikinuwento ko lahat ang nangyari sa aking mga magulang. Nagpa siyang dalhin sa isang albularyong kakilala namin, si Francis. At hindi nga nagtagal ay ginamot kaagad siya ng albularyong si Kateryong. Ayon sa albularyo ay mabuti na lang daw at naagapan kaagad siya. Dahil sa mga inusal na orasyon ng albularyo ay guminhawa na ang pakiramdam ng aking pinsan. Ayon sa albularyo ay isa daw yung pamamaraan ng panghahawa ng aswang. Magmula noon, Kuya Bari, ay hindi na namin nakita pa si Gio. Magmula noon ay naging aral sa akin ang tungkol sa aming nasaksihan. Hindi na ako sumasama pa sa mga hindi kilalang kapistahan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming kwento. Gumagalang, Wally. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isa po ako sa libo-libo ninyong tagapakinig. Nahimok din po akong ibahagi ang aking karanasan dahil nais ko rin pong mailahad ang aking kwento dito po sa inyong channel. Siya nga po pala, ako po si Ayinga. Ako po ay taga Bohol, Kuya Bari. Taong 1988 po nang mangyari itong karanasan na hinding-hindi ko po malilimutan. Noong mga panahong iyon, wala pang elektrisidad po sa aming baryo. Nagkakaigi lang po kami sa mga sulu at gaserang nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Subalit magkaganon pa man, ay damang-dama pa rin namin ang kapayapaan na hindi ko na nararanasan ngayon sa kasalukuyan, gawa ng mga makabagong teknolohiya. Natatandaan ko, nagkaroon ako noon ng masugid na manliligaw. Sa edad na 20 anyos, ay parang ignorante pa rin po ako sa mga bagay-bagay ukol sa pakikipagrelasyon. Si Rolando, ang aking kaklase noong nasa elementarya pa ako, ay hindi tumigil sa panunuyo sa aking Kuya Bari upang mabihag niya ang puso ko. Mabait naman po si Rolando at maasikaso pagdating sa akin. Dahil nga sa pagtsatsaga niya ay umabot ng 1 taon bago ko po siya sinagot. Nang malaman iyon ng aking mga magulang ay naging masaya naman sila para sa akin. Maging ang 7 ko pang mga kapatid ay ganoon din, liban sa nakatatanda kong kapatid na lalaki na si Manong Efren. Hindi ko siya gusto para sa iyo, Ayinga, at hindi ko siya nanaisin na maging bayaw. Ang mariin na wika ni Manong Efren. Si Manong Efren, Kuya Bari, ay nakapag-asawa ng taga Mindanao at doon na nga sila naninirahan. Napadalaw lamang sila sa Bohol noong mga panahong iyon upang magbakasyon. Sa mga sinabi niya ay nasaktan po ako gawa ng sa lahat ng mga kapatid ko
ay siya lamang ang pinakamalapit sa akin. Ang mabuti pa, sumama ka muna sa akin sa Mindanao. Magbakasyon ka na muna doon. Nang sa gayon, baka magbago pa yung isip mo kung sakaling may makilala ka pa roong ibang lalaki. Dagdag na turan pa niya. Manong Efren naman, hindi pa naman ako mag-aasawa. Magnobyo pa lang po kami ni Rolando. Sagot ko naman sa kanya. Hindi pa sa ngayon, pero baka bukas, makalawa, naku, mababalitaan na lang namin na ikakasal ka na pala. Mabuti na iyong lumayo ka muna. Baka ano pa ang gawin sa iyo ng Rolandong yan. Anya. Ang iminungkahi ni Manong Efren Cuyabari ay sinang-ayunan naman ng mga magulang namin. Kung kaya wala na akong nagawa pa kung hindi ang sumama sa kapatid ko doon sa Mindanao. Bago ako lumisan ay nagpaalam pa ako kay Rolando at ayon pa sa kanya na sa pagbalik ko ay magpapakasal na kami na sinagot ko naman ng oo. Doon po sa Mindanao ay nagtatrabaho ang kapatid ko sa malawak na taniman ng pinya. Kasundo ko naman ang kanyang asawa kaya naging panatag ako roon. Hanggang isang araw ay may ipinakilala sa akin si Manong Efren na kasamahan daw niya sa trabaho. Ang taong iyon ay si Anakleto. May itsura naman ito, matangkad at sa tingin ko po ay napaka-presko. Bagay na hindi ko gusto. Simula noong dinala siya ng kapatid ko sa bahay ay lagi na iyong nagpupunta roon. Kahit pa nga minsan ay wala roon ang kapatid ko. Sadyang naiinis ako sa lalaking iyon. Gawa ng panay ang kanyang pagpapalipad hangin sa akin. Kung minsan nga ay nasisinghalan ko pa siya dahil nabubwisit talaga ako sa kanyang mga inaasta. Nayayabangan talaga ako sa kanya ng sobra, Kuya Bari. Ngunit ang pagkainis ko sa kanya ay nawala noong minsan ay isinama nila ako ni na Manong Efren at ng asawa nito sa baylehan kasama si Anakleto. Mangyaring inihabilin kasi ako ng kapatid ko sa kanya dahil mauuna na raw silang umuwi ng kanyang asawa. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ako nagpumilit pa na sumama sa mag-asawa gawa ng nais ko rin silang bigyan ng pribadong oras. Simula kasi Kuya Bari nang dumating ako ay hindi na sila nakapamasyal na silang dalawa lamang. Kahit nabubuwisit pa ako kay Anakleto ay pinilit ko na lang na maglibang. 11:00 na ng gabi na nag-aya na akong umuwi at napapagod na rin kasi ako at nais ko nang magpahinga. Habang tinatahak namin ang daan sa mga kakahuyang dinaraanan namin ay bigla kaming nakarinig ni Anakleto ng mga angil na nagmumula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Sa takot, napahawak ako sa isang braso ni Anakleto. Para kasing nakakakilabot ang mga nilikhang angil ng kung anong hayop yun. Hindi ko naman nakitaan ng takot ang kasama ko, kaya kampante rin akong nakisabay ng lakad sa kanya. Hanggang sa bigla na lang ay may isang ibon ang mabilis na lumipad sa ibabaw namin. Ang ingay na nilikha ng ibon ay napakasakit sa tenga. Nang tiningala ko po iyon, sabay ng pagtapat ng liwanag ng flashlight sa ibon ay nasipat ko ang itim nitong kulay at ang kanyang laki. Parang naparilisa na lamang po ako nang makita kung gaano iyong kalaki gawa ng hindi iyon pangkaraniwan lamang. Subalit sa ginawa ko ay bigla iyong bumalik patungo sa akin. Mabuti na lamang at kaagad na inakbayan ako ni Anakleto at idinapa sa lupa. Napansin ko pa na may dinukot siya sa kanyang bewang at isinaboy sa malaking ibon. Narinig ko pa nga na parang humiyaw ang ibon na sa pansin ko ay nagkukumahog na makalayo sa amin. Noong makalayo na ang malaking ibon ay kaagad din naman kaming tumayo at dali-daling naglakad papalayo upang lisanin na ang lugar na iyon.
Anak Leto, ano yun? Takot kong tanong sa kanya. Saka na natin pag-usapan ng bagay na yan. Ang importante ay makalabas tayo rito sa kakahuyang bahagi ng daan pauwi. Tugon naman niya sa akin. Noong makarating kami sa bahay, ay kaagad kong inusisa si Anak Leto kung ano ang ibon na nakita namin. At ayon pa sa kanya, ay hindi raw iyon basta-basta ibon lamang. Sa tingin daw niya ay isa iyong aswang na nag-anyong ibon lamang dahil nang sinabuyan daw niya iyon ng asin ay biglang lumisan. Ano? Aswang? May aswang din pala rito sa Mindanao? Ang buong akala ko ang usaping aswang ay doon lang sa bahagi ng Kabisayaan. May ganyan din pala rito sa inyo. Saad ko pa na nakakunot ang noo. Alam mo, kahit saan naman ay mayroong aswang. Iba-iba nga lang ang tawag sa kanila sa bawat lugar. Pero ang lahat ng mga aswang ay kumakain ng karne ng tao at mga lamang loob. At ang pinakamasarap para sa kanila ay ang sariwang mga bituka. Ayon pa yan sa mga nakatatanda. Tugon naman niya sa akin. Kuya Bari, kahit po sa amin sa Bohol ay may mga naririnig din akong usap-usapan tungkol sa mga aswang. Subalit wala pa naman akong nasilayan. Tanging mga huni lamang ng mga iyon tuwing gabi ang naririnig ko. Naniniwala naman po ako sa aswang kahit hindi pa ako nakasilay ni isa. Gawa ng doon sa lugar namin po ay marami na ring kwento-kwento akong naririnig tungkol sa mga nilalang na iyan na nambibiktima ng mga hayop, lalong-lalo na ang tao. At doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Anak Leto. Kuya Bari, siya kasi yung nagsilbing tagapagligtas ko noong gabing iyon. At hindi na rin kami gumala sa mga baylehan dahil baka may makasalamuhan na naman kaming malaking ibon. Hanggang sa isang araw ay nagtapat siya ng pag-ibig niya sa akin. Ewan ko ba, pero ramdam ko rin na may malaki akong gusto sa kanya, kaya naman ay sinagot ko na siya bilang nobyo ko. Hindi naman tumutol sa relasyon namin si Manong Efren. Bagkus ay todo suporta siya sa kanyang kaibigan. Bagay na ikinaligaya ko naman. Maglilimang buwan na kami noon ni Anak Leto nang nakatanggap ako ng sulat mula sa papangko. Kailangan ko na raw umuwi dahil nagkasakit daw si Mamang. Noong nalaman iyon ni Anak Leto ay sinabi niyang susundan daw niya ako sa amin para hingin na ang aking mga kamay mula sa mga magulang ko. Mag-iipon daw siya muna ng sapat na halaga upang mabigyan ako ng magandang kasal sa harap ng altar. At nagsumpaan din kami na kahit anumang pagsubok sa relasyon namin ay hindi kami pagagapi. Noong makabalik ako sa Bohol ay sinalubong ako ng yakap ni Rolando. Tila nandiri ako sa kanya nang dumampi ang mga labi niya sa labi ko. Kung kaya't itinulak ko siya. Nakita ko ang nabuong pagkalito sa mukha niya. Humingi ako ng paumanhin at sinabi kong nabigla lamang ako. Sa puntong iyon ay sumilay ang kanyang mga ngiti at sinabi niyang, ayos lang yun, Ayingga, naintindihan kita. Dumaan ang mga araw at naging maayos na ang lagay ni Mamang. Subalit ako naman ata ang magkakasakit dahil panay na ang pangungulit ni Rolando sa akin tungkol sa kanyang pamamanhikan. Hindi ko naman magawang ipaalam sa kanya na hindi na siya ang tinitibok ng puso ko dahil sa tuwing nanaisin ko ng sabihin ay parang nauunahan ako ng awa. Wala kasi siyang ginawang masama para pasakitan ako. Puro pagmamahal niya ang ipinadadama niya sa akin. Simula pa noong unang beses siyang manligaw hanggang sa mga oras na iyon. Kaya nakadama ako ng matinding pagkakonsensya na nauuwi sa awa. Mas lalo pa akong nagkaproblema, Kuya Bari, nang nagpadala ng sulat si Anak Leto
Handa na raw siyang magtungo sa amin kasama si Manong Efren upang maipahayag na sa mga magulang ko ang napagkasunduan naming kasal. Litong-lito na ako ng mga panahong iyon. Kaya isang gabi, habang bilog ang maliwanag na buwan, ay ninais kong maglakad-lakad sa ilalim ng kanyugan. Wala akong dalang flashlight dahil maliwanag naman ang paligid na nasisinaga ng buwan. Marami ring mga bituin ang nagkikislapan sa kalangitan. Noong nasa kalagitnaan na ako ng pagmuni-muni, nang mahagip ng aking paningin ang isang bulto ng tao na tila ba sarap na sarap sa nilalantakan nito. Tila nakilala ko ang bulto na iyon dahilan upang lapitan ko ito. Subalit napako na lang ako sa kinatatayuan ko nang masipat ko ang isang kambing na nakahandusay sa kanyang harapan. Wakwak ang tiyan nun at nakalabas na ang mga lamang loob. Hindi naman ako napansin ng nilalang dahil nasa konsentrasyon ito ng paglantak sa kanyang kinakain. Narinig ko pa nga ang ingay sanhi ng pagngasab niya. Kaya't dahan-dahan akong laglakad patalikod sa daan upang hindi makagawa ng kahit na anumang ingay. Subalit bigla ko na lamang naapakan ang isang tuyong dahon ng niyog dahilan upang lumikha ito ng paggasak. Pigil hininga akong tumigil sa paghakbang ko dahil unti-unting bumaling sa akin ang nilalang. Halos panawa na ako ng ulirat nang masipat ko ang kanyang mukha. Nakakakilabot ang kulubot ng mga balat nito at ang kanyang bibig ay may tangan pang mga gutay-gutay na bituka. Sa sobrang kilabot, takot at pagkasindak ay hindi na ako nakagalaw pa sa aking kinatatayuan. Akala ko ay ako na ang lalapain ng nilalang, subalit bigla na lang itong natarantang tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng niyugan. Ako naman ay saka pa lamang nakagalaw nang mapagtanto kong nawala na ang nilalang. Kaagad na akong kumaripas ng takbo habang nagtititili patungo sa bahay namin. Noong makarating ako sa bahay, ay bumungad sa akin sina Manong Efren at ang kanyang asawa. Saka nakita kong kausap ni na Mamang at Papang si Anakleto. Sa labis na galak ng nasilayan ko sila, ay saglit kong nakalimutan ang nilalang na nakita ko sa may niyugan. Bandang bukang liwayway na nang maisipan kong ikwento ang nakita ko kina Papang. Ayon sa kanila, ay aswang daw ang nakita ko. Isa daw si Manong Efren sa makapagpapatunay na aswang iyon dahil minsan na raw niyang nasilayan ang nilalang na iyon. Kinabukasan ay kalat na kalat sa aming baryo ang pagdating ni Anakleto upang hingin ang kamay ko kina Mamang at Papang. Siyempre pa ay nakarating iyon kay Rolando. Baka sa kanyang mukha ang galit nang nakipagkita siya sa akin. Akala ko ba ay matinukang kausap? Bakit? Bakit pinagmukha mo ang tanga? Mayroon ka na palang ibang pakakasalan, hindi mo pa sinabi sa akin. Ang lakas naman talaga ng loob mong mamangka sa dalawang ilog. Bulyaw ni Rolando sa akin. Sa puntong iyon, Kuya Bari, ay natigilan ako. Unang beses ko siyang nakita na ganoon. Ang pula ng kanyang mga nanlilisik ng mga mata at dahil sa nakikipagtitigan ako sa kanya ay malinaw kong nasipat ang pag-ikot ng kanyang mga itim sa kanyang mata. Umikot iyon sa nakakakilabot na paraan. Bigla akong napaatras nang masilayan ko ang nangyari sa mata niya, Kuya Bari. Ano? Hindi ka na nakasagot, Ayinga? Dahil ano? Inaamin mong malandi ka at hindi mapagkakatiwala ang babae? Singhal niya sa akin. Sa puntong iyon ay kumilos ang aking kanang kamay
at umigkas ang palad ko sa kanyang pisngi. Bastos ka! Wala kang karapatang husgahan ako, Rolando. Oo, inaamin ko mali ako sa puntong hindi ko pinaalam sa iyo ang totoo. Pero wala kang karapatang tawagin akong isang malandi. Ganting bulyaw ko sa kanya. Sabihin mo nga, bakit mo nagawang itago iyon sa akin? Bakit niloko mo ako? Anya na nagsimula ng lumambot ang kanyang tinig. Dahil naaawa ako sa iyo. Ayoko masaktan ka. Tugon ko naman sa kanya. Akala ko ay iiyak na siya ng tuluyan, subalit bigla na namang bumalik ang mabalasik niyang mukha at sinabing saka na daw ako maawa kapag nagawa na niya ang nais niya bago niya ako tinalikuran. Nang sumunod na buwan, Kuya Bari, ay idinaos nga ang pamamanhikan ni Anakleto. At dahil mag-isa na lamang siya sa buhay, ay solo niyang hinarap ang mga magulang ko. At doon na nga ay napag-usapan ang tungkol sa aming pag-iisang dibdib. Habang nagkakasayahan ang lahat, ay magkasama naman kami ni Anakleto na umupo sa balkonahe namin. Nang biglang dumating si Rolando. Nakiusap ito na siya na lamang daw ang piliin ko. Nilapitan ko naman siya at sinabi kong tumigil na siya dahil hindi naman siya ang mahal ko. Subalit bigla na lamang niya akong kinaladkad. Kaagad namang sumunod si Anakleto at inagaw ako. Biglang sinunggaban ni Rolando si Anakleto. Nagpambuno silang dalawa hanggang sa narating naming tatlo ang niyugan sa likuran ng bahay namin. Bigla na lamang akong nanghilakbot nang maaninag ko ang pag-ibang anyo ni Rolando. Saktong bilog na naman ang buwan noon kaya kahit papaano ay nakikita ko pa rin ang nangyayari sa paligid. Nangulubot ang kanyang mga balat at doon ko nang napagtanto na siya yung nilalang na nakita kong nilalantakan ang bituka ng isang kambing. Nang sa walang ano-ano ay biglang humaba ang kanyang matutulis na mga kuko at biglang itinusok niya iyon sa tiyan ni Anakleto. Saka marahas niyang winakwak ito. Sa puntong iyon ay napasigaw ako dahil kitang-kita ko kung papaano niya dinaklot ang mga bituka mula sa tiyan ng lalaking mahal ko. Hawak niya ang mga bituka ni Anakleto habang tumingin siya sa akin para ipakita ang marahas niyang paglantak dito sa aking harapan na parang gigil na matikman ito. Kitang-kita ko na nilantakan niya ang bituka. Nasipat ko rin ang pangingisay ni Anakleto na nagbigay ng sari-saring mga emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na iyon, Kuya Bari. Naroroong gusto kong patayin si Rolando, subalit natatakot ako. Naroroong nais kong tulungan si Anakleto, ngunit papaano? Sa huli ay nakita ko na lamang ang aking sarili na pumapalahaw sa pag-iyak. Ngayon mo ipadama ang awa mo sa akin, Ayinga. Narinig ko pang saad ni Rolando. Subalit tila ba lumampas lang iyon sa kabila kong tainga. Pakiramdam ko noong mga sandaling iyon ay nawawala na ako sa katinuan dahil hindi katanggap-tanggap ang aking mga nasilayan. Hanggang sa nasipat ko na lamang na pinagtutulungan na palang tagain ni na Papang at ng mga kapatid ko ang aswang na si Rolando. Humandusay iyon sa lupa katabi ng katawan ni Anakleto. Kaagad kong dinaluhan si Anakleto, subalit habol na ang hininga nito. Hinawakan niya ang kamay ko at pinisil-pisil bago siya tuluyang binawian ng buhay. Umugong ang usap-usapan sa aming baryo na nagpatayan ang dalawa dahil sa akin. Dahil daw sa pamamangka ko sa dalawang ilog ay nawalan ng buhay ang dalawang lalaking biniktima ko. Ang mga sinabi nila ay pinatotohanan ko na lang
Hindi na rin ako nagtangkapang magpaliwanag sa kanila. Binigyan namin ng maayos na libing si Anacleto at si Rolando naman ay iniuwi ng kanyang pamilya sa lugar nila sa Capiz. Hindi rin naman sila gumawa ng aksyon para sa hustisya nito. Ako naman ay nasiraan ng bait. Mga ilang buwan din akong hindi lumalabas ng bahay. Laging tulala at minsan ay umiiyak ng walang dahilan o di kaya naman ay tumatawang mag-isa. Hanggang sa dinala na ako ni Manong Efren sa Mindanao upang ipagamot. Mabuti na lang Kuya Bari at may kakilala si Manong Efren doon na isang manggagamot. At sa awa naman ng lumikha ay sa paunti-unting paraan ay gumaling naman ako. Doon ko lang dinalaman mula kay Manong Efren na kaya siya tutol sa relasyon namin ni Rolando ay matagal na daw niyang alam na isa itong aswang dahil minsan na niyang nasilayan ang pag-ibang anyo nito at ang paglantak nito ng sariwang karne ng ilang mga hayop sa baryo namin. Ayon pa nga sa kanya na baka nga ang buong angkan daw ni Rolando ay mga aswang din. Gawa ng maiilap raw ang mga ito na makisalamuha sa iba. Kuya Bari, ang karanasan kong ito ang nagtulak po sa akin upang maging isang matandang dalaga. Dahil hindi ko na po ninanais pa na magkaroon ng isang karelasyon. Sa pagdaan po ng mga panahon ay naging kontento na ako sa pag-aalaga sa aking mga pamangkin na anak ni Manong Efren. Ang pangyayaring iyon sa buhay ko ay hindi na binubuklat ng aking pamilya sa tuwing nagkakaroon kami ng pagtitipon, gawa ng iyon ang sanhi ng pagkabaliw ko at ayaw na nilang maungkat pa ang kahapon. Ngunit para sa akin, ang karanasan kong iyon ang nagsilbing aral na huwag basta-basta magbigay ng tiwala sa mga taong akala mo ay kilala mo na ng lubusan. Ang karanasan kong iyon ay nakaukit na sa aking isipan na sa isang yugto ng buhay ko ay minsang nasilayan ko ang pagiging aswang ng isang lalaking naging bahagi ng buhay ko at nasilayan ko rin na nilantakan niya ang bituka ng lalaking pinakamamahal ko dahilan upang mawala sila sa akin ng pareho. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Naway naibigan ng inyong mga tagapakinig ang karanasan kong ito. Lubos na gumagalang, Ayinga. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruby. Nakatira dito sa Caloocan City. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking ina tungkol sa karanasan ng pinsan ng kanyang ama noon. Taong 1976 nang maganap ang mga pangyayaring ito. Nasa edad 19 na taon ang aking ina noong mga panahong iyon at nakatira sila sa probinsya ng Leyte. Ayon sa kwento ng aking ina na itago na lamang natin sa pangalang Lucy, noong mga panahong iyon ay sa bundok pa sila nakatira. Hindi naman daw nakakatakot noon dahil mula nang ipanganak siya ay wala naman silang nababalitaang mga kung ano-anong kababalaghan. Hanggang sa isang umaga, kagigising pa lamang ng aking ina noong nang may marinig siyang may nag-uusap sa labas ng kanilang bakuran. Noong silipin nila iyon ay ang pinsan niyang si Leonora ang naroroon. Mugtong-mugto ang mga mata nitong umiiyak sa harapan ng kanyang amang si Lolo Pedrico. Ayon sa mga narinig ng aking ina, namatay
na ang ama ni Leonora at nanghihingi ito ng kahit anong kaunting abuloy sa aking lolo Pedrico. Sandali namang pumasok si lolo at kumuha ng kamote at bigas at kaunting salapi. Pagkatapos noon ay ibinigay na iyon kay Leonora. Pagkaalis ni Leonora ay pumasok si Lolo Pedrico at nagsabing pupunta sila mamaya sa kabilang bundok upang makiramay sa asawa ng pinsan nito. Ano daw ang ikinamatay ng ama ni Leonora? Tanong ni Lola Esme kay Lolo Pedrico. Nagkwento naman si Lolo Pedrico kay Lola Esme habang nag-aayos ng mga dadalhin sa lamay. Ayon kay Leonora, isang madaling araw habang mahimbing na natutulog siya ay bigla na lamang siyang nagising nang may marinig siyang isang malakas na kalabog sa pintuan. Kaya napabangon na siya at binuksan ang pintuan para makita kung ano at kung sino ang naroroon. Nagulat na lang si Leonora nang makita niyang sugatan ang kanyang ama. Mabilis naman niyang tinawag ang kanyang ina upang sabihin ang nangyari sa kanyang ama. Narinig naman siya ng kanyang ina kaya nagmamadali na itong tumungo sa pintuan. Inutusan naman si Leonora ng kanyang ina na kunin ang lana na nasa kwarto ng kanyang ina. Kaya mabilis na siyang nagtungo sa kwarto ng kanyang mga magulang upang kunin yung lana na sinasabi ng kanyang ina. Noong makita na niya iyon, ay mabilis nang dinampot niya ang lana at lumabas na kaagad ng kanilang kwarto. Saktong pagkakalabas niya ng kwarto ay nakita niyang lupaypay na ang kanyang ama at wala na itong buhay. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, tanging dangoy-ngoy na iyak na lamang ang namutawi sa mga mata ni Leonora ng mga sandaling iyon. Kawawa naman pala ang sinapit ng ama ni Leonora. Malungkot na wika ng aking ina nang matapos niyang mapakinggan ang kwento. Kinagabihan ay nagtungo na sila sa kabilang bundok. Inabot din sila ng mahigit 1 oras bago narating iyon. Pagkadating nila ay wala man lang silang nakita ni isang dumalaw o nakiramay man lang sa bangkay ng ama ni Leonora. At tanging lampara lang ang nagsisilbing liwanag sa nakabalot na banig na patay na katawan ng ama ni Leonora. Pagkalapit nila sa ina ni Leonora na si Aling Nita ay kaagad na binati ito ng aking ina. Tahimik lang naman ito at hindi makatingin sa kanila ng diretsyo. Habang nag-uusap si Leonora at ang aking ina ay napapansin ng aking ina na hindi umiimik si Aling Nita. Maski man lang kausapin ito si Lolo Pedrico ay hindi ginawa. Sa halip ay naroon lang ito sa isang sulok na nakaupo. Upang mawala ang mga nangangagat na lamok ng gabing iyon ay naisipang magpausok ng pinsang lalaki ng aking ina na si Tito Orlan at si Tito Jose. Sumama kasi ito sa kanila para makiramay. Sandaling tumayo ang dalawa upang maghanap ng mga tuyong kahoy at mga dahon sa paligid upang sunugin at nang sa ganun ay mawala na ang mga lamok na nangangagat. Hindi naman nabigo ang dalawa at nakakita din sila ng mga tuyong kahoy kaya nag-umpisa na silang magsunog sa di kalayuan sa bakuran ng bahay. Anya pa sa kwento ng aking ina, noong umapoy na ang mga kahoy at dahon
ay may nakita namang goma ng gulong si Tito Jose. Ang goma kasi ng sasakyan noon ay ginagawang lagayan ng kainan ng mga baboy at manok. Kaagad na kinuha iyon ni Tito Jose at isinama sa apoy. Mabilis namang nakapitan ng apoy iyon, kaya umusok ito kaagad at umalingasaw sa paligid ang amoy sunog na goma. Maganda yan para walang aswang na makakalapit sa bangkay. Wika pa ni Tito Orlan. Naniniwala kasi ito sa mga pamahiin sa mga nakakatanda na takot daw ang aswang sa amoy ng goma. Napansin ng aking ina na mabilis na tumayo sa kinauupuan si Aling Lucy at tila ba galit na galit ito habang sinasabunutan niya ang kanyang sariling buhok. "Leonora, ayos lang ba ang nanay mo?" Pag-alalang tanong ng aking ina noong mapansin niyang tila naiirita ang ina nito. Para kasi itong nagagalit sa ginagawang pagpapatunog ngipin at nanlisik ang mga mata nito. Ayos lang ang aking ina, Lucy. Huwag mo na lang intindihin, marahil ay dinadamdam lamang niya ang pagkawala ng aking ama. Sagot ni Leonora sa aking ina. Sandaling sinipat ng aking ina si Aling Nita. Palakad-lakad ito ng mga sandaling iyon na tila ba hindi mapakali at nangangati. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ay nako, patayin nyo nga yung umuusok. Napakabaho. Sigaw ng ina ni Leonora sa mga tiyuhin ko. Napatingin naman ang aking mga tiyuhin dito. Iritang-irita ito sa amoy ng goma. "Nita, huwag ka namang ganyan. Huwag mo namang sigawan yung mga pamangkin mo." Saway ni Lolo Pedrico sa pinsan niyang si Nita. Sinisigawan na kasi nito sina Tito Orlan at si Tito Jose. Subalit nagulat at napaatras si Lolo Pedrico nang masilayan nito ang mukha ni Aling Nita sa kadahilanang nanlilisik at nanlalalim ang mga mata nito. Kaya bahagyang napaatras si Lolo dahil sa pagkabigla at gulat. "Hoy Nita, ano yung ginagawa mo? Bakit ka nagkakaganyan?" Garalgal na tanong ni Lolo. Napaatras naman sina Tito Orlan papalapit kay Lolo Pedrico at napatayo na rin ang aking ina at si Leonora nang tumaas na ang boses ni Aling Lucy. Habang nagpapatunog ito ng ngipin at para bang gigil na gigil itong kagatin ang pinsan ng aking ina. "Sinabi ko na sa inyong patayin nyo ang usok, di ba? Pero hindi kayo nakikinig." Malakas na sigaw ni Nita. Nag-iiba na rin ang boses nito na para bang may ibang katauhan itong pilit pinipigilang lumabas. "Nay, anong nangyayari sa'yo?" Tawag ni Leonora sa kanyang ina. Para na kasi itong nababaliw at balak ng dumugin si Tito Jose. Halos takasan naman ng ulirat ang aking ina nang masilayan niya ang mukha ni Aling Leonora. Noong marinig naman ni Aling Nita ang boses ng kanyang anak ay napatingin ito kay Leonora at nagbago bigla ang aura nito. Ayon kasi sa kanyang kwento ay naging mabalasik na hayop ang anyo ni Aling Nita na animoy
isang halimaw na aso. Lumabas ang mga pangil at matutulis na mga ngipin, mapupulang mga mata habang patuloy na tumutulo ang mga laway nito. Nagkaroon na rin ng mga makakapal na balahibo ang hitsura. Pagkatapos ay akmang susugurin na si Tito Jose, ngunit hindi ito makalapit dahil naroroon si Tito Jose malapit sa umuusok na goma. Humalinghing ng napakalakas si Aling Nita, pagkatapos ay mabilis na itong tumalon palabas ng bakuran. Naguguluhang napaluhan na lang si Leonora sapagkat kamamatay pa lang ng kanyang ama at eto na naman ang kanyang ina na parang nababaliw. Leonora, huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko. Sa tingin ko, aswang ang iyong ina. Wika ni Lolo Pedrico kay Leonora, kaya napatingin naman ng aking ina sa kanyang ama na noon ay nagpapaliwanag kay Leonora. Hindi naman kasi lingid sa atin na bantog na isang aswang ang iyong ama. At sa tingin ko ay bago ito namatay ay naipasa muna nito ang itim na binhi sa iyong ina. Pagpapatuloy na salaysay ni Lolo Pedrico. Dagdag pang salaysay nito kay Leonora ay wag nang mag-alala sa kanyang ina, sapagkat bago pa lamang ang pagiging aswang nito at maaari pa itong magamot. Kinabukasan nga ay nakita ng aking ina si Aling Nita na gumagapang papasok sa bahay nito at puro galos ang katawan nito. Kaagad naman iyon tinulungan ni na Tito Jose at inakay papasok sa loob ng bahay. Umiiyak si Aling Nita at nagmamakaawa kay Lolo na tulungan siyang maalis ang binhi na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa bago ito yumao. Hindi naman ito pinabayaan ni Lolo Pedrico hanggang sa nailibing na ang asawa ni Aling Nita. Sinasamahan pa rin ni Lolo at ng aking ina, si Leonora. Ipinagamot rin ni Lolo sa isang albularyo si Aling Nita. Pagkatapos ay lumipat na rin ng tirahan malapit sa bahay ng aking ina, sina Aling Nita, upang maalalayan at matulungan na rin sila. Makalipas ang ilang linggo ay tuluyan ng gumaling ang ina ni Leonora. Sa ngayong taong kasalukuyan po ay matalik na magkaibigan pa rin ang aking ina at si Tita Leonora. At sa tuwing bumibisita ang aking ina kay Tita Leonora ay palagi kong naririnig ang tungkol sa talambuhay nila. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at napili niyong maibahagi sa mga iba pang mga tagapakinig ang istorya ng buhay ng aking ina at ang kanyang matalik na kaibigang pinsan na si Leonora. Gumagalang, Ruby. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.